So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinoise. So, ngayong araw na update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula naman kay Opinion Mo TV. So, mga ito pabagat na sa wakas, Bongo Mamin Duterte at Bato Binisto. Bongo bumaliktad mga Duterte bistado na. So, yan yung manonorin natin ngayon. Man, bibigyan natin ito ng reaction din. Kaya na rin bahalang humusga. So, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin. Provenizes. Mga kanazay din natin dapat tatagalin pa. Simulan na natin pagkagawin pa ng China. Agin pa pagkat ng video ito. Sa wakas, Bongo umamin na Duterte at Bato Binisto. Bongo bumaliktad mga Duterte bistado na. So, Opinion Mo TV, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Start. Bongo na pinagkakatiwalaan noon at kanang kamay ni dating Taga Bongo. Senator Bongo na pinagkakatiwalaan noon at kanang kamay ni dating Pangulong Duterte at si Bato de la Rosa naman mga idol na pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Duterte na maging pinuno ng mga kapulisan. At si Senator Robin Padilla naman nga mga idol na isa sa pinaka-supporters ni dating Pangulong Duterte. Subalit paano na lamang kaya mga idol kung ang mga ito ay magwatak-watak at tila nagtuturoan na sa mga kaso na ipinupukol laban sa kanila, lalo na nung nakaraang administrasyon na kung saan nga mga idol ay samot-sarong katiwalaan at lalo tikit nga mga idol sa sinasabi nilang mga AGK o patayan na kung saan ay mayroon pa di umanong mga rewards ang mga ito. At sa mga taga-suporta ng mga DDS o DDAT, Since matagal na nating hindi nakikita si Bato, may buhok na kaya siya ngayon. Diba? Kasi what if doon siya nagtatago sa kuweba, diba? Ano ba? May barber ba doon? Or ano ba? Pure kalabo na ba yung buhok ni Bato? Like, hindi natutubuan ng buhok dito sa gilid. Hindi ko alam eh. So, kung nagtatago siya, hindi na siya makakapunta ng barbershop, diba? Or baka may razor siya, pwede din. Ito na lang. dating Pangulong Duterte ay samahan kaya nila si dating Pangulong Duterte sa dahig na kung saan nga mga idol ay ngayon ay nakakulong. Ano kaya nga mga idol ang kanilang masasabi kung sakali nga na sila ay isyuhan ng warrant of arrest na kung saan ay sila ay sangkot di umano sa mga kaso na ikinaso laban kay dating Pangulong Duterte. At sa video na ito Hindi magpapakita yan. Para yung mga San Pedro sa panahon ni Cristo, di ba? Itatanggi yung boss. Di ba? So, yan. Kaiban lang nila kay San Pedro kasi maganda yung mga ginagawa nun. Di ba? Bago yung itanggi niya yung Diyos. Ito kasi, literal talaga na nakisaw-saw dun sa extrajudicial killings or sa war on drugs, di ba? So, yeah. Kumbaga, deserving nila. Deserving. mga idol ay ating mapanood kung paano aminin ni Senador Bongo ang pag-amin niya na kung saan ay sinasabi niya na totoo ang reward. Subalit kalaunan nga mga idol ay kanya itong itinanggi at sinasabi na wala siyang alam. At ang lahat ng mga paratang domino na ito nga mga idol ay baseless at walang sapat na ebidensya. Subalit paano na lamang mga idol ang una niyang pahayag na sinasabi niya na nga na mayroon. Ano mo masasabing baseless nagkalat sa mga balita yan At totoo ang reward. Kaya naman itong si Senador Bato de la Rosa nga mga idol ay nagalit na at sinasabi niya na kinakailangan na daw manong magsabi ng totoo para daw sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino. At kung makikita nyo pa nga mga idol ay may palodlot. Nung kasi, nung niligyan nila ng bayad, di ba? Or reward money, parang ginagawa nila mga hitman yung mga kapulisan natin Di ba? Like, man, sus. Doon pa itong si Senador de la Rosa na kung saan nga mga idol ay pinipilit niya na umamin na ang mga ito. Kaya naman itong si Senador Bongo ay napilitan ng umamin. Subalit kalaunan nga ay ito ay kanyang itinanggi. Luluhod ako ngayon. Please. Sige. Magsalita na kayo. Maawa kayo sa Pilipinas. Kung magluhod ako sa harapan ninyo, magsabi na kayo ng totoo. Nabanggit rin po niya. Si Bato talaga parang nag-circus lang So yung pagluhod mo dyan, doon mo gawin sa ICC yan. Baka i-spare ka pa. Pero I think hindi pa naman huli ang lahat para kay Bato. Kay Bato at Bongo, meron pa silang pinakahuling chance talaga para hindi sila mapunta siguro doon sa dahig. Makipag-cooperate sila sa government. Ikanta nila lahat ng mga kabulastugan ng mga Duterte. Baka doon. Diba? Baka i-spare pa sila doon. Diba?
maging state witness sila or whatsoever. Diba? Grabe yun, lumuhod talaga, no, lakas ng trip eh. Pero hindi nila ginawa yan nung mga victim ng family ng EJK. Sinabihan lang nila ng shit happens. Diba? Nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. At ito nga mga idol ang mga unang pahayag ni Senador Bongo na kung saan ay sinasabi niya na totoo nga ang reward na sinasabi na kung Diba? Yan yung problema sa inyo. Nung nasa pwesto pa lang kayo, ang lalakas ng loob nyo sabihin yung mga ganyang bagay. Tapos ngayon, kapag kahuhulihin kayo, sasabihan nyo ng baseless. Okay lang sana kung yan, reward money, na 1M, 1M whatsoever. Baka hindi pa paniwalaan yan kung wala talagang mga natsuchugi nung panahon nyo. Kaso sobrang dami. Naglunsad kayo ng war on drugs. Wala naman akong problema talaga sa di ba? Sa kung nanlaban, sinugi nyo nanlaban Kailangan talaga, depensa ng pulis yung sarili nila. Pero yung ini-encourage nyo to fight, diba? Tapos pinaplantan nyo lang ng mga ebidensya. Yung iba sumuko, pero tinumba nyo pa rin. Doon tayo nagkakaproblema. Diba? Kasi sa batas natin, meron talaga silang diba? Bibigyan talaga sila ng tsansa na ipaglaban yung sarili nila dun sa korte. Pero winakasan nyo. So yun yung issue, yung extrajudicial killings or whatsoever. Diba? Diyan kayo pinapanagot. Pero wala Diba? Matapang lang naman kayo kapag nasa posisyon kayo. Kaya nga siguro gustong-gusto nyo na makabalik si Sara Duterte sa pwesto. I mean, maging presidente para balik angas na naman kayo. Magbibitiw na naman kayo doon ng mga kung ano-anong kashitan nyo tapos biglang itatanggi nyo na naman after your term. Diba? Kakainis saan ay mayroong 1 milyon, kalahating milyon at 2 milyon. Subalit kalaunan nga mga idol ang lahat ng ito ay kanyang itinanggi at hindi totoo dumano ang mga paratang na ito. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po. Ganito ba talaga mga idol ang mga support? Hindi siya baseless kasi meron ng mga nakikita. Statistics ba yan? Meron na chuchugi. Men, yung ganyan, kung hindi nyo ini-encourage yung mga kapulisan, hindi kayo naglagay ng reward money. Of course, magiging hesitant yung mga pulis na gawin yung mga ganyan kasi aware din sila May pananagutan sila Every police nga, di ba, kapag kunyari may natsugi sila na na kainkwentro, parang nakakaroon sila ng mga paperwork, di ba? Kasi need ilaban parang mga pulis yan di ba? Na parang kakasuhan mo yung dyan, process niya na kapag may natsugi yung pulis sa trabaho, di ba? Ay paglalaban niya yun. Kasi ang pulis kung maigi talaga, hindi na sila gumaganyan, na ikakapahamak pa nila. Kasi syempre, tinabaho nila ng todo yung pagiging pulis nila. Tapos mag-i-end up lang sila sa ipapahamak nila yung sarili nila. Diba? Pero syempre, kung lalagyan nyo ng motivation money, diba? Lalagyan nyo ng patong sa ulo yung mga tutugisin nyo, hindi mapipilitan talaga yung mga yan. Diba? Sige, panagutin natin yung mga pulis na yun kasi syempre may pananagutan din naman sila kahit paano, pero kayo din. Hindi naman pwedeng yun ng mga inutusan nyo Syempre, kasali yung mastermind dyan. Diba? Kaya, every time talaga nasasabihin ni Bongo na baseless, parang hindi ba siya kinikilabutan doon sa mga biktima nila? Tres ng mga Duterte na kung saan ay matapos umamin ay sabay itong itatanggi kalaunan kapag medyo naiipit na ang sitwasyon. At minsan na rin nga mga idol na nangyari ito kay Senador Robin Padilla na kung saan ay sinasabi niya na hindi daw niya di umano alam kung ano ang depresyon at hindi daw niya ito naranasan. Subalit kalaunan nga mga idol ay sinabi niya at nabanggit niya na siya mismo nga mga idol ay nakaranas ng depresyon.
namin hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun, hindi ko ano yung depression. So nagsosolo ako. Talagang tinamaan ako ng matinding depression. At ganito rin nga bang Ay, nako. Sorry. Di pala pwedeng tawanan si Robin ano, kasi tatakbong vice president pa yan eh. Tatawanan nyo yan. Tingin nyo, obob. mga idol ang naging sitwasyon kay dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol ay inamin niya na siya di umano nga mga idol ay naging adik sa pagtitake ng fentanyl. Subalit kalaunan nga mga idol ay binaliktad niya ang sitwasyon at sinasabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos nga ang totoong adik at bangag. Sabi ng mga doktor, yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. At nakaka-addict na nga raw. At ikaw ang number 1 drug addict. Nilagay ko lahat. Ganun feeling. Parang lang sa ayun to paradise. Matagal. Parang paradise. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa mga sinasabi Kaka-paradise niya. Actually, napunta naman si Duterte sa paradise eh. Pero yun yung nakapang ibang bansa, di ba? Maraming nangangarap na makapuntang ibang bansa. Pero syempre si FPR, special yung sa kanya. Special trip. ni na dating Pangulong Duterte at ng mga kaalyado nito at supporters na sina Bongo at Bato de la Rosa at maging si Senador Robin Padilla. Ano ang inyong magiging opinion nga mga idol patungkol sa mga pahayag nila na kung saan ay laban bawi? Ano ang inyong reaksyon nga mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaksyon. So yun lang naman. So kita nyo naman yun, di ba? So sila yung patunay din kasi syempre dapat dapat makita din to ng mga DDS kasi sobrang lakas nilang mag-ano na kesyo ganyan. Sobrang hilig nilang mamuna or lakas nilang mamuna sa mga tao na wala daw isang salita. Kapag merong isang tao na ito yung sinabi niya ngayon, tapos after a year, a month, or whatsoever, nag-iba yung stand niya, babatikusin nila yon. Sasabihin nila, wala kang isang salita. Sinungaling ka. Di ba? Sinungaling. Yan sasabihin nila. Pero ito, syempre, itong mga pinagagawa ng mga idol nila, hindi nila makikita yan. T-take lang nila yan as ilulusot lang nila, di ba? Na, ganyan talaga, di ba? Lang siguro siya. So, kumbaga, applicable lang sa kanila. Di ba? Na yung ganyan, okay lang magpaliktad ng mga sinasabi noon. Basta lang, hindi siya makakaano sa kanila. So, since yun nga, DDS naman to. Ang mas masama pa dito yung sa kanila kasi, kayabangan di ba? Kayabangan yung nauna. Tapos after, biglang itatanggi na. Ang pangit nun, di ba? Like, ang yabang-yabang mo nung una na sabihin to, tapos sa dulo na hindi mo pala kayang panindigan. So, meaning, wala kang panindigan sa part na yan. Di ba? At saka, sobrang insulto yan sa dinadalan yung trademark na ganyan, kamao. Ano ba yung ng mga Duterte? Di ba ganyan yung logo nila? Kamao dapat. Talaga, di ba? Kaso lang, hindi nyo napapanindigan. Si Bato, wala, nagtatago na. Ilang buwan na. Di ba? Si Bongo, baka anytime, magtatago na rin yan. Problema sa inyo, umaamin kayo sa mga kasalanan ninyo nung nasa position pa lang kayo. Sobrang lakas nyo kasi ng loob nyo. Akala nyo kasi, since term namin ngayon, untouchable, di ba? Wala tayong kita kakatukutan. Nasa atin yung power. Kaso lang, hindi nyo inisip na hindi kayo parating nasa politika. Di ba? Kasi darating din talagang araw na mauuma yung taong bayan sa inyo or matatapos yung term nyo. Siyempre, sa time na yan, wala na, open book na kayo. Di ba? Wala na kayong immunity. So, pahuhulihin kayo. Sasabihin nyo na lang, gagamitin yung depensa, pinupolitika kayo. Pero itong mga ebidensya naman na to, or yung mga sinasabi nyo dati, galing mismo sa mga bibig nyo. Walang edit yan, par. Hindi yan AI video na nilalabas ng mga DDS na full-blown video or whatsoever. Ito totoo talaga. In-interview talaga sila. Kinuha talaga yung mga opinions nila. Tapos biglang babalik ta rin. Same lang silang lahat . Diba? Si Bato, ganyan. Bring it on!
Hindi ako natatakot sa ICC, di ba? Hinuli. Si FPRRD, nagtago si Bato. Si FPRRD, hindi ako natatakot sa ICC, di ba? Sipain ko pa sila eh. Yun, nandun sa ICC. Nag-attempt to mga pero hindi na nakatakas eh. Si Bongo, yung sa reward money, 1 million pagkano. Di ba? 0.5 million kapag ano. Tapos ngayon, hindi totoo yan. Anytime, magtatago na rin yan si Bongo. Marcoleta naman, i-give up natin yung KIG. Hindi ko sinabi na i-give up yung KIG. Binabawi din nila yung mga sinasabi nila. So, lahat-lahat na. Siyempre, again, sa mata ng mga DDS, yan, katapangan pa rin yan or parang nilalaro lang ng mga idol nila. Yung mga sinasabi nila, no? Of course, ilulusot nila yan. Titingnan pa rin nila yan as amazing, yung mga tao na yan, kahit na yan yung ginagawa. So, lang, yung gusto ko lang i-point out dito is, syempre, kayo, mga DDS kayo, di ba? Wag na wag nyong, imamak or wag na wag nyong i-judge yung mga kalaban nyo sa politika na magpabago-bago ng di ba? Mga sinasabi or hindi pinapanindigan yung mga sinasabi. Kasi sometimes talaga, yung mga nasabi natin ngayon, diba, pwedeng hindi natin yan matupad in the future. Pwedeng magbago yan in the future kasi syempre, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future eh. Diba? So sana, tanggalin nyo na yung mga ganyan. Pagkukumpara, sinungaling. Wala ka isang salita kasi yan, halos lahat ng sinusuportahan nyo, yan din yung ginagawa. Diba? So, wala kang mapipili talaga. But, anyways, hanggang dito na lang muna. So again, sino nga ulit to eh? Opinion Mo TV. Subscribe nyo yan. Original video link in the description box below. Then, Filipinoizy, like, comment, share, subscribe. Filipinoizy out.